Ang puganti di umanong si Pastor Apollo Kibuloy ay nasa kustodiya na ngayon ng Philippine National Police. Iilang linggo matapos magsimula ang mga otoridad na maghanap sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City at DILG sinuplak ni Attorney Ferdinand Topacio. Yan ang ating aalamin sa bidyong ito, kaya kung bago pa lang kayo sa YouTube channel natin na Balitang Bayan, ay huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at i-share ang ating video. Ayon kay Police Colonel Jean Pajardo, tagapagsalita ng PNP noong linggo ng gabi, sumuko si Kibuloy ng mapayapa matapos ang negosasyon. Kasama sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescenti Canada at Sylvia Sinamnes. Naganap itong pangyayari kaninang bandang 1:30 ng hapon. Nagkaroon po ng negosasyon para sa mapayapa nilang pagsuko, sabi niya. Binigyan po natin sila ng ultimatum na sa loob ng 24 oras ay kailangan nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon. Ito po ay ang joint effort ng PNP at EFP, dagdag niya. Ibinahagi ng kalihim ng Department of Interior and Local Government Benhur Abalos ang balita sa social media. Ang pagsuko ni Kibuloy ay naganap mahigit 2 linggo matapos pumunta ang mahigit kumulang 2,000 katauhan ng PNP sa KOGC compound upang magsilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa loob ng KOGC compound natin sila nakita, ayon kay Pajardo. Dumating ang pastor kasama ang kanyang mga kasamahan sa Villamor Air Base mula Davao bandang 8:30 ng gabi noong linggo at kasalukuyang nasa isang custodial facility, ayon kay Pajardo. Sumailalim sila sa booking process matapos ang physical at medical na eksaminasyon. Nasa maayos naman silang kustodiya, bagamat ang ilan sa kanila base po sa medical na eksaminasyon medyo mataas ang BP, sabi ni Pajardo. Pero bukod dito, okay naman sila at tuloy-tuloy po ang proseso ngayon. Pagdating nila dito sa custodial facility, isinilbi po ang warrant of arrest sa kanila, dagdag niya. Binasahan po sila ng kanilang mga kaso at nandoon po ang kanilang abogado. Binasahan rin sila ng kanilang Miranda rights at sa mga karapatan. Si Brigadier General Nicolas Torre III, hepe ng PNP Regional Office 11 na siyang nanguna sa malawakang manhunt sa 33-hektaryang compound sa Davao City, ay nakahinga ng maluwag matapos ang tinaguriang pagsuko ni Kibuloy. Relief ito, malaking relief. Matutulog muna ako, sabi ni Torre sa media. Tumanggi naman siyang magbigay ng mga detalye tungkol sa pag-aresto. I was informed by the secretary that Kibuloy was already surrendered. So, nahuli na. Hindi ko lang alam ang details, sabi ni Torre. Nagpasalamat si Torre sa mga pulis na nakalahok sa raid sa KOGC compound. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kapulisan. Sama-sama ang tulong sa misyon na ito. Sana ay mapatuloy pa dahil marami pang trabaho ang hinaharap, sabi ni Torre. Hindi po malinaw kung humingi na ng extradition ang Estados Unidos para kay Kibuloy. Ipinasa ng tagapagsalita ng US Embassy ang mga tanong mula sa media at sa mga otoridad ng Pilipinas. Ayon naman kay Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Kibuloy, voluntaryong sumuko si pastor sa Armed Forces of the Philippines, particular sa Intelligence Service of the Armed Forces. Hindi siya inaresto, lalo na ng Philippine National Police sa ilalim ng DILG. Binigyan din niya. Patuloy na poprotektahan ng legal team ni Pastor Kibuloy ang kanyang karapatan sa ilalim ng saligang batas habang inihahanda namin ang kanyang depensa. Pinuri naman ni Senator Risa Hontiveros na nagsagawa ng investigasyon sa Senado tungkol sa umano'y illegal na aktibidad ni Kibuloy. Abot kamay na ng mga biktima ang hustisya. Salamat sa kanilang lakas ng loob at sa pagsalita ng katotohanan, ani ni Hontiveros. Pinupuri natin ang ating mga ahensya na nagpapatupad ng batas sa kanilang walang sawang pagsisikap at dedikasyon sa kabila ng mga taktika ni Kibuloy. Sinabi niya na magpapatuloy ang investigasyon ng Senado sa mga aktibidad ni Kibuloy. Bilang na ang mga araw na mga katulad nilang nagiging hari-harian, lumalabag sa batas at umaabuso sa kababaihan, kabataan at kapwa Pilipino. Abot kamay na ng mga biktima ang hustisya, dagdag ng senator.
Mananagot ka, Apollo Kibuloy. Hindi mo matatakasan ang batas. Hindi mo mapapalampas pa ang hustisya. Ang huling pampublikong paglabas at pahayag ni Kibuloy ay mas maaga pa ngayong taon nang akusahan niya ang Administrasyong Marcos at ang Estados Unidos ng conspiracy para patalsikin siya. Simula noon, dumami na ang mga kasong kinakaharap ni Kibuloy bukod sa pagiging wanted sa US para sa sex trafficking, pandaraya at iba pang mga krimen. May mga arrest warrant din siya mula sa Senado para sa hindi pagsipot sa investigasyon sa umano'y pang-aabuso sa KOGC at mula sa dalawang korte para sa child and sexual abuse at human trafficking charges. Bago pa maging subject ng mga operasyon ng pulisya, si Kibuloy ay isang makapangyarihang relihiyoso at politikal na personalidad na nakabase sa Davao City, kung saan pinamumunuan niya ang isang grupo ng relihiyon na may milyong-milyong membro at naniniwalang sila ang mga kaganapan sa lahat ng nakasulat sa salita ng Diyos. Noong Hunyo, sinampahan ng sexual abuse si pastor ng Philippine Justice Department. Si Kibuloy at ang 5 pang mga akusado ay sinampahan din ng qualified human trafficking at iba pang mga akusasyon ng pang-aabuso sa bata. Hinihiling ni Kibuloy na magkaroon ng nakasulat na garansya mula sa pamahalaan ng Pilipinas na walang magiging intervensyon mula sa Amerika at walang extraordinary redemption sa kaso sakaling sumuko siya upang harapin ang mga kaso sa Pilipinas. Ang terminong ito ay tumutukoy sa isang praktis ng gobyerno ng Estados Unidos na pagpapadala ng mga detain na pinaghihinalaang miyembro ng mga terorismong organisasyon sa iba pang bansa para ikulong at interogahin. Sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na nagkaroon ng alitan kay Pangulong Ferdinand Marcos ay hayagang bumatikos sa reign ng pulisya sa 38 hektaryang pag-aari sekta habang hinahanap si Kibuloy. Ilang minuto matapos i-anunsyo ang pagkakaresto ni Kibuloy, nagpost ang SMNI sa isang Philippine television station na pinapatakbo ng kanyang sekta ng mga larawan sa Facebook kung saan makikita ang mga membrong niyayakap ang mga naka-uniforming pulis. Pagkatapos ng lahat ng sakit at pakikibaka, kitang-kita na niyakap ng mga misyonaryo ng KOGC ang mga turo ni Pastor Apollo Kibuloy na mahalin hindi lamang ang kanilang kapitbahay kundi ang kanilang magiging kaaway, ayon sa mensahe kalakip ng larawan. Samantala, tinutulan ni Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ng puganti di umanong televangelist na si Apollo Kibuloy, noong linggo ang pagpahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos na inaristo na ang leader ng relihiyon dahil sa katunayan ay kusa itong sumuko. Ayon kay Topacio, voluntaryong sumuko si Kibuloy sa Armed Forces of the Philippines. Taliwas sa ipinost ni Abalos sa social media noong ang pastor ay nasa kustodiya na ng otoridad. Naglabas ng pahayag si Topacio matapos i-anunsyo ni Abalos ang pag-aresto ni Kibuloy noong linggo ng gabi. Tinawag din ng abogado ng leader ng relihiyon si Abalos na epal dahil umano inangkin nito ang kredito para sa isang hindi naganap na pag-aresto. Batay sa mapagkakatiwalaang impormasyon, ang aming kliyente, si Pastor Apollo C. Kibuloy, ay voluntaryong sumuko sa Armed Forces of the Philippines, particular sa Intelligence Service of the Armed Forces o ISAFP. Sabi ni Topacio, hindi siya inaresto, lalo na ng Philippine National Police sa ilalim ng DILG, kaya't ito ay ipal to the highest level para kay Secretary Abalos na tila inangkin ang kredito para sa hindi naganap na pag-aresto, dagdag niya.